Salamat, Dok, sa inyo. Salamat sa pagtulong nyo. 10 piso ang bawat tali ng talbos ng gulay ngayon sa palengke. May talbos ng kamote, talbos ng alugbati, usbong ng ampalaya at dahon ng saluyot. Pero karaniwan, ito ang inaayawang pagkain ng mga bata. At may ibang kapamilya tayong hindi palakain ng talbos at mabeberdeng dahon ng gulay kahit matanda na. Kung hindi ninyo nakasanayang kumain ng mga ito, aba, mag-isip-isip na dahil marami itong taglay na sustansya. Ang nutrients po na makukuha sa mga gulay na madadahon or may mga talbos ay riboflavin na mahalaga para sa energy metabolism, calcium para sa formation ng bones, at vitamin K na essential para sa blood clotting or yung paghilom ng dugo. So mayaman din ito sa zinc. Kita nyo na, siksik, liglig sa mga bitaminang taglay ang madadahong gulay. Tamang-tama din ito kung hirap kayong dumumi o may constipation. Mainam din ang talbos sa may diabetes at sakit sa puso. Ang mga madadahon na gulay po or yung mga talbos ay nakakatulong para maiwasan ang cardiovascular diseases dahil mayaman ang gulay na ito sa fiber at nakakatulong sa pagpapaba ng or pag-eliminate ng sobrang cholesterol dahil ito yung bumabara sa daluyan ng dugo. Isa pa rito ang diabetes dahil generally lahat ng gulay po kasama dun yung mga madadahon ay nakakatulong para bumaba ang blood sugar. Kung kulang sa dugo o anemic, tama ang sabi ni nanay at tatay. Kumain lang ng talbos ng kamote dahil siguradong mawawala ang pamumutla. Sagot din ito sa malnutrisyon lalo na sa mga bata. Isa din dito ay ang deficiencies, mayaman ng mga gulay sa macronutrients at micronutrients na essential sa mga prosesong nagaganap sa ating katawan tulad ng iron, calcium, vitamin K. Pangontra din sa cancer ang mabeberdeng dahon at talbos ng gulay. Dahil mayaman ang mga talbos or yung mga madadahon na pagkain sa antioxidants na tumutulong para labanan ang mga free radicals na carcinogenic at nagiging ugat ng pagkakaroon ng cancer. Pero teka, kung may sakit sa bato o di kaya ay mataas ang inyong uric acid, iwas-iwas muna sa mabeberdeng dahon at talbos ng gulay. For example, ang pasyente merong chronic renal disease, may problema sa kidneys, tapos mataas po ang level ng potassium nila sa dugo dahil nga po mayaman yung mga leafy vegetables or mga madadahong pagkain sa potassium, kailangan po tulungan nila yung kidneys nila na salain yung potassium. So, babawasan po yung kain nila ng leafy vegetables kasi mayaman yun dun. So, kailangan po may tamang dami lang po siya or mas mahalaga nga, iwasan po muna nila. Sa mga walang sakit sa bato at hindi naman mataas ang uric acid, ilang beses at gaano karaming gulay ang dapat kainin sa isang araw? Nire-recommenda natin na kumain ng 1 hanggang 2 cup sa isang araw. So, maganda yung bata pa lang, encourage na natin sila slowly. So, kung pwede po, kung sa matanda, 2 cups, kaya naman po natin na half cup lang sa lunch, half cup sa dinner. So, pwede namang 1 cup or less kasi nga inuunti-unti pa lang. Mas mainam din kung pasingawin o sandaling pakuluan lang ang talbos para hindi gaanong mawala ang sustansya nito. Maraming benefits ang gulay pero kung madalas naman po ginisa po siya. So may added salt, may added na oil. Kapag parati natin yung kinakain, pwede rin siyang forfeit yung benefits ng gulay. So dapat po, kumbaga i-double natin yung benefits niya. Kung mas maganda kung parati siyang boiled kasi less yung oil, less yung salt. Sa susunod na pamamalengke ninyo mga kapamilya, dagdagan ng talbos at madadahong gulay. Siguradong mawawala ang pananamlay at hahaba pa ang inyong buhay.